Hi and welcome to Teacher Med's channel. Sa video na to, mag-focus naman po tayo sa differentiation of trigonometric functions. So, itong mga to, derivative nila. Like, for example, ang derivative ng sin x is equals to cosine x. Ang derivative naman ng cosine x is equals to negative sin x. Derivative of tangent x is equals to secant squared x. Ang derivative naman ng secant x is equals to secant x tangent x. Derivative of cosecant x is equals to negative cosecant x tangent x. Tapos, ang derivative ng cotangent x is equals to negative cosecant squared x. So, nakuha tong mga derivative na to, ginamit po natin is yung derivative, yung plus change in x, plus change in y. So, dun po nakuha itong mga, ito. Kung napanood nyo po yung video natin sa derivative, dinerive po natin doon yung na ang derivative ng sin x is equals to cosine x. Okay? So, tandaan nyo lang po itong mga derivative na to para magamit natin sa pag-solve. So, mag-solve tayo. Problem number 1. So, kunin natin ang derivative ng functions na to. First derivative lang. Okay. So, first derivative, so ito nagiging y prime. Okay. Ngayon, dito na tayo sa trigonometric functions. Kung wala pong exponent yung trigonometric functions natin, example, wala squared dito, dito. So, diretso na natin i-differentiate yung trigonometric functions. Ang minimin ko po, pag ganito, yung trigonometric functions natin, let's say, sine squared 3x. So, meron pong exponent. Parang nagiging ganito kasi siya. Sine 3x squared. Okay? So, same sa ginagawa natin, dapat i-differentiate muna natin yung squared. Tapos, yung sa loob naman ng parenthesis. Diba? Ganun yung ginagawa natin. Pero ngayon, sa trigonometric functions, sunod-sunod ang gagawin natin. Kung meron sa squared ganito, or meron sa exponent, so, pwede natin gawin ganito. So, first i-differentiate muna natin is yung exponent. Tapos, yung nasa loob ng parenthesis. Tapos, yung angle naman. Okay? Pero, dito sa problem na to, wala naman siya exponent. So, pwede na tayo diretso dito sa trigonometric functions. Okay? So, ang derivative ng sine is cosine, tama? Therefore, ito nagiging d over dx sine 3x plus p over dx cosine 2x naman. Okay. Y prime is equals to derivative ng sine 3x is cosine 3x. Okay. Hindi pa natin to tapos i-differentiate. Yung dinifferentiate lang po natin is itong nasa loob ng parenthesis. Ngayon, ang sunod natin i-differentiate is yung angle naman. Okay? So, meron pa tayo dito, d over dx ng angle, which is 3x. Okay? Dito naman, plus derivative ng cosecant x, negative sin x. Negative sin 2x. Okay? So, same dito. Hindi pa tayo tapos mag-differentiate. Kailangan, i-differentiate din po natin yung angle. So, d over dx ng 2x. Okay?
yung mga before ng d over dx, i-rewrite lang po natin. Derivative ng 3x is 3. Ito, nagiging minus na. Derivative ng 2x is 2. Therefore, ang final answer is 3 cosine 3x minus 2 sine 2x. So, nakuha natin ang first derivative ng functions na to. Okay? So, yun lang po ang tandaan nyo. First, kung ganito po, walang exponent, ang first i-differentiate natin is yung trigonometric functions. Tapos, sunod natin i-differentiate is yung angle naman. Okay? Another problem. Ito naman. Y is equals to tangent x squared. Kunin natin yung first derivative ng functions na to. So, ito po, yung angle po yung naka-squared, yung x po yung naka-squared. Hindi po yung tangent. Okay? So, ngayon, pwede natin idiretso. Y or dy over dx. Pareho lang po yan sa y prime, ha? Wag po kayo malito. So, ito naman, d over dx ng tangent x squared. Okay? dy over dx is equals to derivative ng tangent is secant squared x squared. Ngayon, hindi pa tayo tapos mag-differentiate. Kasi ang sunod i-differentiate natin is yung angle naman. D over dx ng angle which is x squared. Okay? dy over dx is equals to yung mga before ng d over dx, i-rewrite lang natin. Ito, derivative nito is 2x. So, ang answer is 2x secant squared x squared. Okay? Balik tayo sa problem. Pag po kayo malito ha, ito po yung naka-squared yung angle. Pag ganito po yung binigay na given, yung naka-squared po is yung tangent. So, ang meaning po nito is parang ganito. Okay? So, kung ganito po ang forma, magkaiba po sila pati ito. Klaro, ulitin ko po, ito po yung naka-squared yung angle. Ito po, ang naka-squared is yung functions talaga, yung trigonometric functions talaga. So, yung tangent po yung naka-squared. Okay, so, kunin natin yung derivative nito. Y prime is equals to, so, since meron po exponent, yun po yung unahin natin i-differentiate. Okay? So, ilagay muna natin d over dx ng tangent x squared. So, meron pong exponent. So, yun po ang unahin natin. So, nagiging y prime is equals to 2 tangent x. Okay? Bakit tangent x na lang? Kasi po, 2 minus 1. Okay? Yung 2, kasi ganyan. Power formula. Tapos, i-differentiate naman natin yung nasa loob naman ng parenthesis, which is yung tangent x. Okay. O pwede natin idiretso ganito. Ang first dinifferentiate natin is yung exponent.
Okay, tapos ang sunod i-differentiate natin is yung nasa loob ng parenthesis. Ngayon, after natin i-differentiate yung nasa loob ng parenthesis, i-differentiate naman natin yung angle. Okay? So, pwede natin idugtong na dito. D over dx naman ng angle. Okay. Actually, pwede nyo idiretso na dito. Paglagay din kayo dito ng d over dx ng tangent x, tapos d over dx naman ng x. Tapos i-differentiate mo sila sabay. Wala yung problema. Pero kung hindi pa sanay, mas mabuting step by step talaga para hindi magkalituhan. Okay? So, y prime is equals to, yung mga before ng d over dx, i-rewrite lang natin. 2 tangent x. Okay? Ang derivative ng tangent x is secant squared x. Ang derivative naman ng x is 1. So, hindi natin kailangan ilagay. Ganyan na lang. So, ang final answer po, ay ito na. 2 tangent x, secant squared x. Okay, so, yung kanina, yung naka-exponent is yung angle. Ngayon, yung naka-exponent is yung trigonometric functions talaga. Okay? Another example. Y is equals to secant cube square root of x. Okay. Hindi po cube root yung secant po yung meron exponent na to the 3. Tapos ito square root lang yung x. Okay? Kunin natin yung first derivative nito. Para mas madali, yung square root, gawin muna natin yung exponent. Y is equals to secant cube x to the 1/2. Okay. Ngayon, pwede natin simulan yung pag-differentiate. So, itong secant cube, pwede natin gawin ganito. To the 3. Ganyan. Okay? Y is equals to yan. Ngayon, mas madali na natin makikita yung mga i-differentiate natin. So, first, exponent. Okay? Nasa loob ng yung first i-differentiate natin is yung exponent. Tapos, sa loob ng parenthesis, tapos naman yung angle. Okay? Y prime. Diretso na natin, okay? D over dx ng secant x to the 1/2 cube. Okay? Derivative naman ng nasa loob ng parenthesis. Tapos, derivative naman ng angle. Okay. I-differentiate na natin sila. D over dx, the derivative nito. So, exponent lang, di ba? So, nagiging 3 secant x to the 1/2 squared na lang. Kasi 3 minus 1. Okay? Derivative naman ng secant x to the 1/2 is secant x, secant po, secant. Secant po secant. Secant x to the 1/2 tangent x to the 1/2. Kasi ang derivative po ng secant is secant tangent. Okay? Tapos, derivative naman nito. 1/2
x, 1/2 minus 1 is negative 1/2. Okay? Simplify natin. So, ito nagiging 3 second squared x to the 1/2. Okay? Second x to the 1/2 tangent x to the 1/2. Ito naman, pwede natin gawing 1 over, dito natin ilagay. Magiging 2 square root of x. Kasi to the negative 1/2 na po. So, magiging denominator na siya. Itong dalawa, pwede natin yan i-multiply kasi pareho naman sila ng angle. So, pwede natin sila i-multiply. So, ito nagiging 3 second cube x to the 1/2. Cube po, cube. X to the 1/2. Okay? Kasi pag i-multiply yan, mag-plus yung exponent nila. So, 2 plus 1 is 3. Yan. So, ito po yung first derivative ng functions na to. Ito. Okay? Ito naman. Kunin natin ang first derivative ng functions na to. So, pag ganito po, pwede nyo yan gamitan ng FOIL method. Ito, multiply doon, tapos ito, multiply doon. Ganon. Pwede din gamitan natin ng product rule. Ito yung U ko, ito naman yung V. Okay? Diba, sa product rule is U dV plus V du. Okay? So, first derivative, y prime is equals to yung U, i-rewrite lang natin. Cosecant Z d over dz ng V naman. Plus, yung B, i-rewrite lang natin. D over dx naman ng, dz pala, with respect to z, ng u. Okay. Ngayon, differentiate na natin. So, ito, yung mga before ng d over dz, i-rewrite lang. Derivative nito, so meron lang man minus, pwede natin isa-isahin yung pag-differentiate. So derivative ng 2z is 2 minus derivative ng sin z is cosine z. Okay? Plus. Ano naman? Derivative ng z squared is 2z. Okay? Patapos, derivative naman ng cosine z is negative sin z. Yan. Therefore, ang answer ay z squared plus cosine z 2 minus cosine z. Ito, pwede natin gawing 2z minus sin z squared.
Yan. So, ito po yung derivative ng trigonometric functions na to. Okay. Yung mahirap-hirap naman konti. Ito naman. T is equals to 2 cosine y minus 1 all over cosine y plus 2. So, pag ganito po, pwede nating gamitan ng quotient rule. Ito yung u natin. Ito naman yung v natin. Okay? So, ang formula sa quotient rule is v du minus u dv all over v squared. Okay? First derivative. So, ito nagiging t prime or dt over dy. Ang dependent variable natin is t, ang independent variable is y, kaya nagiging dapat with respect to y. Okay? V, sulat lang natin dito. Cosecant y plus 2. Okay? d over dy ng u. Ito naman. 2 cosecant y minus 1. Minus yung u. Cosecant y minus 1. t over dy naman ng v. Okay? Tapos sa baba, v squared lang. So, cosecant y plus 2 squared. Okay? Differentiate natin. So, yung mga before ng d over dy, i-rewrite lang natin. Derivative nito, so, meron lang man operation dito na minus. Pwede natin isa-isahin. So, derivative nito ng 2 cosecant y is, ang derivative ng cosecant is negative 2 cosecant t, cosecant y pala, cotangent y. Okay? Derivative ng 1 is 0. So, wala na dito. Minus 2 cosecant y minus 1. Ito naman. Derivative ng cosecant y is negative cosecant y cotangent y. Yan. Simplify natin. dt over dy. Ito, pwede natin i-multiply doon. So, nagiging negative 2 cosecant squared y cotangent y. Okay? Ito naman, multiply doon. So, negative 4
cosecant y, cotangent y. Okay? Ito naman, minus. So, baka maguluhan tayo sa sign, mas mabuti, ilagay muna natin siya sa bracket. Tapos, tsaka natin ilabas sa bracket, i-multiply natin yung negative. Okay? Pero ngayon, since mag-multiply pa man tayo, ito, multiply pa natin sa isa't isa, ilagay muna natin sa bracket para hindi magkalituhan sa sign. Ito ang multiply doon. Negative 2 cosecant y, cotangent y. Ito naman multiply doon, so plus cosecant y, cotangent y. Okay. Ngayon, pwede na natin ilabas sa parenthesis. Kung ilabas natin ito sa parenthesis, ito. So, ito nagiging positive. Positive 2 cosecant y, cotangent y. Makancel sila. Diba? Ito naman, nagiging minus. Minus cosecant y, cotangent y. Pwede natin to i-combine itong dalawa. Nagiging negative 5 kasi negative 4 minus ito man 1. So, negative 5 cosecant y, cotangent y over cosecant y plus 2 squared. Okay. So, na-differentiate po natin itong trigonometric functions na to. So, ganun lang po yung differentiation of trigonometric functions. I-memorize nyo lang po yung mga derivative ng cosine, yung mga derivative ng sine, yung 6 na yun, i-memorize lang po natin. Tapos, tandaan din po natin na kapag mayroon exponent, parang ganito, ginawa natin kanina. Example ganito. First, differentiate muna natin is yung exponent, tapos trigonometric function, tapos naman yung angle. Okay? Parang chain rule lang po to. Gamitan nyo po ng chain rule. Okay? Yun lang po. Bye now!